Mga kaibigan, ito po mabanggit ko lang sa inyo. Sa aking karanasan or experience po dito sa mundong ibabaw, ang aking napagmamasdan po or nakikita, ang taong nabubuhay po dito sa mundo ibabaw, dalawang klase lang po kung isipin natin. Ito, tandaan po natin mga kaibigan. Dalawang klase lang po ang ugali ng mga taong nabubuhay dito sa mundo ibabaw. Unang-una po, tulad nito. Ang sinasabi ko pong dalawang klase, ang unang-una may mabuti. Ang pangalawa po ay may masama. Yun po. Ito po ang aking karanasan. May mga tao pong abang pinapakinabangan kanila, ang masasabi nila sa iyo ay mabuting tao ka. Pero pag hindi na po sila nakikinabang sa iyo or wala ka ng maibibigay or maitutulong sa kanila, alam nyo po kung anong sasabihin nila sa iyo. Isa ka ng masamang tao. Hindi na nila maalala yung magandang ginawa mo sa kanila or magandang pinakita mo sa kanila. Hindi na po nila naalala na ikaw ay pinakinabangan nila. Kasi ang tao po, habang pinapakinabangan kanila, yun, hindi na sabi, iniisip nila mabuting tao ka. Pero pag naibigay mo na yung mga pangangailangan nila at nakamit na nila yung mga gusto nila, ang igaganti po sa iyo, ang ibabato nila sa iyo, masama ka na. Tama po ba? Ganun po ang karamihan sa nabubuhay ng tao dito sa mundo ibabaw. Ito po yung aking experience lang. Ang totoo lang, katulad nga nung sinabi ko na, mabuti ka lang nila kapag napapakinabangan ka nila. Pero kapag sila'y wala nang pakinabang sa iyo, hindi ka na nila napapakinabangan, masama na ang ibabato nila sa iyo. Ikaw ay nagiging masama na nila. Di po ba? Tama. Katulad na lang po ng ganito. Mayroon pong isang taong namatay. Ngayon po, itong taong itong namatay, hindi naman natin siya sinasabi na masama sila. Masama siya. Kung sino man po. Ngayon po, itong taong namatay ito, maririnig mo doon sa umiiyak, dahil may umiiyak po pag namamatay, umiiyak, ay namatay na si ganitong tao. Napakabuting tao nito. Di po ba ganon? Mabuting tao ito. Pero alam niyo po ba na kahit ano pang kabutihan ang sabihin nila doon sa taong yun, hindi na niya maririnig kasi patay na nga siya. So, ano pang silbi ng sinasabi mong mabuti siyang tao? Napatay na siya, di niya na maririnig yun eh. Tama po ba? Yun po ang mga karanasan ko dito sa mundong ibabaw na ang sinasabi ko po, ang taong nabubuhay sa mundong ibabaw is dalawang klase lang. Tama po ba? May masama, may mabuti. Yun po. Ngayon po, ako kasi, kaya ko po nasasabi yan dahil palipasan nga po, medyo marami na akong karanasan or experience dito sa mundo ibabaw. Yun po ang aking mga naranasan or na-experience sa mga tao. Pero po, kahit man po ganun ang sinasabi ko, ako, kahit ganito lang ako, titingnan niyo po, ganito lang ako, isa rin akong pobre na walang silbi. Kung isipin, walang silbi. Pero, ako madaling umuunawa. Inuunawa ko po yung taong mga ganon na ibabato sa akin. Halimbawa, ibabato sa akin, masama na akong tao. Okay, tanggapin ko yun. Yun ang gusto nilang sabihin eh. Anong magagawa ko? Yun ang gusto nilang sabihin na masama ko. Ikinagagalit na nila ako. Madaling sabi dahil wala na akong maitutulong sa kanila, wala na silang pakikinabangan sa akin. Kaya ganun po ang ibabato sa akin,
isa na akong masama. Yun po ang totoo. Pero yung mga ginawa po natin noong una, hindi sabi, hindi na po nila nakikita yung magandang ginawa mo or mabuting ginawa mo sa kanila. Ang ibabato nila sa iyo, masamang tao ka na. Yun po, di po ba? Palibasa nga po wala na silang kailangan sa iyo. Naibigay mo na sa kanila yung gusto nila. Yun, ibabato nila sa iyo, isa ka ng masamang tao. Pero alam niyo mga kaibigan, ako kahit katulad ng sinabi ko sa inyo, kahit ako ganito, mapangunawa pa rin ako. Kumbaga sa lubid, mahaba ang lubid ko. Inuunawa ko pa rin yung mga taong gano'n. Kasi ang iniisip ko, wala naman ako magagawa kung yun ang gustong gawin nila sa akin eh. Kung yun ang gustong sabihin nila sa akin eh. Ang mahalaga, nung kailangan nila ako, nabigay ko sa kanila yung kailangan nila. Tama, di po ba? Pero pag wala ka nang maibigay, at wala na silang mapakinabangan sa iyo, gano'n na nga ang gagawin sa iyo. Sasabihin na nila na masamang tao ka, hindi ka nakakatulong, o hindi ka mabuti. Gano'n po ang experience ko rito. Pero sana po, pag dumating ang time or panahon na ma-realize din nila yung mga ganong bagay. Tama po, mga kaibigan. Ma-realize din nila yung mga ganong bagay na pinakinabangan kanila ng mahabang panahon. Halimbawa, pagkatapos, pag wala na silang pakinabang sa iyo, ibabato sa iyo, masamang tao ka na. O ba? Yun po ang madalas. Kaya sana po, ang mga bagay na ito, huwag naman po natin masyadong husgahan yung mga taong napapakinabangan. Sana naman, yung taong napapakinabangan, bigyan nyo rin ng importansya or tawag ito, konsensya, o kaya na bigyan nyo rin ng konsiderasyon dahil napakinabangan mo na sila eh, di ba? Napakinabangan nyo na sila, dapat may concern din kayo sa taong napakinabangan nyo. Ganun lang yun. Simple lang. Hindi naman natin masyadong pahirapan yung taong napapakinabangan natin. So, ibig sabihin, yung taong napapakinabangan natin, kung maaari, gantihan mo rin ng magandang pang-uugali o magandang pangitain. Para naman kahit di ka makaganti sa anong bagay, makakita man lang ng tao, ikaw mabuting tao ka rin, gumaganti ka rin ng sinasabing utang na loob, tumatanaw ka rin ng utang na loob. Yun po ang narinig kong kasabihan. Sana naman tanawin din natin yung sinasabi natin na utang na loob. Napakinabangan mo siya, ibig sabihin, tanggapin mo rin na kailangan maging mabuti ka rin sa taong napakinabangan mo. Tama po ba? Okay. Maraming salamat po at hanggang dito lang. Thank you po. Bye-bye. Love you.